Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malls TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction, video at komentaryo at ngayon pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Ariel TV. At sabi nga po niya dito, PBBM galit na galit na sa China at kakasuhan nito sa International Tribunal. Alamin natin yan at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni Ariel TV. Nandiyan sa baba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe. Supportahan natin ang kanyang mga video uploads, right? At kung kayo po ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At shoutouts tayo sa mga bago na at subscribers dyan. Ayan pakilike po ang ating video ngayon. At huwag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go. Ariel TV. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. President Marcos kakasuhan ng China dahil sa ginawa nito sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ipinaliwanag ni Solicitor General Menardo Guevara na nasa pagpapasya na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasampa ng environmental charges laban sa China kaugnay sa umano'y paggamit ng kanilang mangingisda ng cyanide sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ginawa ng Solgen ang naturang pahayag bilang tugon sa naging anunsyo ni Pangulong Marcos na ikokonsidera ng pamahalaan ang paghahain ng kaso laban sa China, kung mapatunayang gumamit talaga ng cyanide sa pangingisda ang mga Chinong mangingisda sa West Philippine Sea. Saad pa ni Solgen Guevara na ang mandato ng OSG ay magpresenta ng mga legal option sa gobyerno ng Pilipinas, subalit ang desisyon para simulan ang anumang legal na aksyon ay nakadepende na sa Pangulo sa pamamagitan ng pakikipagkonsulta sa National Task Force on the West Philippine Sea. Ipinunto din ng top lawyer ng pamahalaan na dapat maberipika muna ang mga alegasyon bago magpatuloy ang Pilipinas sa paghahain ng mga kaso, kung saan isa nga sa kanilang ikinukonsidera ay ang paghahain ng reklamo para sa environmental damage. Sakaling makumpirma ang ilegal na aktibidad ng mga mangingisdang Chino sa lugar, makikipagtulungan ang OSG sa iba pang ahensya ng gobyerno para bumalangkas ng legal na aksyon, na dapat ay suportado ng matibay na ebidensya na maihaharap sa paglilitis ng anumang international tribunal, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., noong Martes na susuportahan niya ang pagsasampa ng kaso kaugnay ng umano'y paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc. Cyanide fishing daw. My? Alleged cyanide fishing. Yeah, that's a. Well, the best that we know is that there really is, as far as we can tell. Sabi ng BIFAR talagang merong ginagamit, meron naman nagsasabi matagal nang ginagawa yan. And I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Kaya yun ang inaalala natin. Going to file a case kasi sabi po ni Secretary Malaya, parang their intent to file a case against China. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Ang Chinese Embassy sa Manila ay naglabas din ng pahayag noong Martes na naglalarawan bilang sheer fabrication sa naunang pag-aangkin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na ang mga mangingisdang Chino ay gumagamit ng cyanide upang sinasadyang sirain ang Baho de Masinloc. Noong Lunes, sinabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council, nagagawa ang Pilipinas ng kaso sa pagkasira ng kapaligiran kapag na-validate ng BIFAR ang alegasyon ng paggamit ng cyanide, sinabi ni Nazario Briguera, tagapagsalita ng BIFAR, noong weekend na ang kanyang pag-claim ng paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc ay batay sa mga account ng mga mangingisdang Pilipino. Ngunit sinabi ng Embahada ng China noong Martes na ang paratang laban sa mga mangingisdang Chino ay ganap na walang batayan at puro gawa-gawa lamang. Kung ganito na lamang ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea, kung hindi sasakupin ay sisirain naman, ay dapat pagtulungan na ito ng iba pang bansa na apektado sa ginagawang ito ng mga Chinese. Nababahala tayo sa ulat na yan. Ang nagbigay po ng informasyon na yan sa atin, sa BIFAR in particular, ay yung mga mangingisda mismo. Nagsumbong yung ating mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc na gumagamit di umano ng cyanide
ang Chinese fisherman dyan para mangisda and also para sirain yung coral environment, no? Yung marine environment para hindi na mapakinabangan ng mga Pilipino, no? Tapos sisisihin nila yung Pilipino na mga mangingisda, no, na yun ang nakasira doon sa mga coral reef. No? So ito po yung ginagawa na to ng Chinese, yung mga propaganda nila, no, parang psychological warfare din, no, yung kanilang ginagawa na kung saan, no, sila yung gagawa ng ganitong bagay pero isisisi nila sa Pilipinas. Diba? Nakikita natin yan doon sa mga aktibidades na kanilang ginagawa, lalong-lalo na, no, doon po sa mga panghaharas nila sa barko ng mga Philippine Coast Guard, no, doon sa mga resupply mission natin, doon sa mga maliliit nating mangingisda. Okay, so ang gagawin nila, no, itataboy nila, no, so papalag ngayon yung mga Pilipino, ang gagawin nila ngayon, no, magre-release sila ng press release, no, na kung saan ang sasabihin ngayon nila na yung mga Pilipino ang pumapasok sa teritoryo ng China. Okay, so psychological warfare po, no? So, kami po dito sa National Security Council, we are alarmed by this development na nangyayaring ito. But, you know, partner, we have to be careful also. So, we have to validate and investigate. So, ang sabi po namin sa BFAR, complete the documentation that you have taken, no, yung mga ebidensya at mga affidavits na makukuha natin, submit your post-mission report to the National Task Force West Philippine Sea. We will investigate this report and if validated, pwede po natin itong i-forward sa Department of Justice at sa Office of the Solicitor General because sila po ngayon yung gumagawa ng mga hakbang para mapalakas yung pinaplano nating pagsasampa ng kaso sa kung saang mang tribunal for environmental degradation. So, ang ano kasi dito partner, the challenge is to prove, no, that the responsibility for the coral degradation and the impact to the environment is coming from this specific people, no. Kailangan natin i-connect we have to have the solid evidence to prove para pag nagsampat na tayong kaso, hindi naman tayo may hirapan to prove to the court. Kasi alam mo naman, when we go to court, you will have to have solid evidence to back your claim. It's what's reported to us orally through BFAR by our Filipino fishermen. And kung meron silang ebidensya, we told BFAR, i-collect nyo na yan lahat, no? Submit that to the National Task Force West Philippine Sea. And if we see that there's probable cause or there is enough evidence to prove this claim, we will forward this to the OSG and the DOJ para mapaghandaan natin yung ipa-file nating kaso because of course we cannot tolerate environmental degradation in our seas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang Alright, so yan mga babayan, no? Ayun, anong masasabi ninyo dyan, no, sa ginagawa na yan ng mga Chinese fishermen, no, dyan po sa Baho de Masinloc. I think, no, siguro panahon na, no, na talagang maghigpit na tayo, no, at magkaroon na ng mga patrol vessel, no, itong Pilipinas dyan sa mga areas na yan. At the same time, dapat may mga steady na tayo ng mga barko siguro dyan, no, hindi lang po yung pasulpot-sulpot lang din yung mga barko ng Philippine Coast Guard po dyan, no? Kahit pasabihin natin na konti lang yung barko natin. Saan magagawa naman siguro ng paraan ng gobyerno yan, no? May mga lumang barko naman siguro, no, na pwedeng bilhin ng gobyerno, no, at i-convert ito, no, into a Philippine Coast Guard vessel, no, patrol vessel ng Philippine Coast Guard, no? Maipag-coordinate siguro yung gobyerno natin doon sa mga private shipping lines, di ba? May mga lumang barko yung mga yan baka pwede nating i-convert yan, no, into a into a Coast Guard vessel, no? Tapos yung mga maliit natin mga isda, pwede na masuportahan po diyan, matulungan, di ba? So siguro nasa gobyerno na rin natin kung paano gagawin at paano palalakasin yung depensa, no, at yung suporta natin doon sa mga maliliit nating mga mangingisda. Ano sa palagay ninyo mga babayan? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? Nakakatawa lang, no, mga babayan, kasi ang ginagawa ngayon ng China, no, is parang psychological warfare, di ba? Diba? Parang gumagawa sila ng mga kwento, no, at sisisihin nila yung mga Pilipino pa. Okay, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section.
Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.